Okay, God bless you. So, welcome po sa Jomsi Church. Ito ay non-sectarian, full gospel Christian ministry. Ang ating objective mission is just to bring all people, regardless of all religious affiliation, closer to the living God. Hindi lamang ikaw mapunta rito at maging membro, kundi dapat mapalapit ka sa Diyos. Kapag ikaw ay napalapit sa Diyos, ang buhay mo ay babaguhin ng Panginoon sapagkat ang Diyos hindi siya nagbabago. Amen? Kahit nagbago na yung pagtingin mo sa Diyos, humina na ang pagtingin mo sa Diyos, ang pagtingin sa iyo ng Diyos ay hindi nagbabago dahil alam niya na ikaw ay lalapit sa Kanya at hindi ka pa rin lalayo sa Kanya. Amen? So, the message entitled today is about marriage. And why is there no marriage in heaven? At ang napili ko pong text ay sa Matthew chapter 22. Ito po ay verse 23 to 30. Matthew chapter 22, verse 23 hanggang 30. Why marriage? No po? Hindi na ito permitted in heaven. So, tingnan natin ang text. The same day, the Sadducees who say, there is no resurrection, came to him with a question. Meron pong Saduceo, dinidinay niya ang muling pagkabuhay. In verse 24, Teacher, they said, Moses told us that if a man dies without having children, his brother must marry the widow and raise up offspring for him. Binabasa ko po ay NIV. In verse 25, now there were 7 brothers among us. The first one married and died, and since he had no children, he left his wife to his brother. The same thing happened to the second and third brother, right on down to the 7th. So yung 7 magkakapatid na pangasawa ng isang babae. In verse 27, finally the woman died. Now then, at the resurrection, whose wife will she be of the 7, since all of them were married to her? Verse 29, Jesus replied, you are in error, because you do not know the scriptures or the power of God. Verse 30, at the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. May the Lord bless upon reading of His word. Shall we bow our heads and pray? Heavenly Father, in the name of Jesus, we humbly bow before you. We come boldly in the throne of your grace. We welcome the Holy Spirit to be our teacher. And Lord, we ask your favor and open heaven this morning. Give us, Lord, a heart that open for your word. Give us, Lord, a mind which is alert sa mga salita mo ngayong umaga. Ang likod mo ay maibaba, ikaw pong maitaas sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, as your mouthpiece. Today, Lord, we declare healing, miracles, signs, and wonders sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Lahat ng aming mga problema suliranin, naniniwala kami ang salita mo ang kasagutan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. So makikita po natin sa text na binasa natin ay wala na pong asawahan pagdating po sa langit, sabi ng last verse. Dahil yung pito po na magkakapatid na lalaki, namatay lahat, napangasawa ng isang babae bago namatay ang isang babae. At ang tanong ng mga Saduceo, mga Pariseo, sino daw pagdating sa langit ang tunay na asawa? Amen? So in this scenario, the Sadducees did not expect Jesus to have an answer to the 7 brothers and 1 wife question. Yun po yung question. Hindi niya po in-expect itong Sadduceo na to na alam naman niya ang law na masasagot ito ng ating Panginoong Yesus. And the Sadducees figured that when they got to the heaven, there would be a problem.
because heaven is a perfect place. Iniisip ng Saduceo, nako, magkakaproblema talaga sa langit. Sabi niya gano'n. Imposible na walang problema eh. Na po, sabi niya, pagka, napipigure niya, pag dumating na po yung pag-aasawa doon ulit at maitutuloy na yung pag-aasawa, 7 yun na pangasawa. Sabi niya, malaki, mayroong chaos, no? Napipigure niya, may problema. After all, it would be impossible to have chaos or disorder. However, Jesus showed that in the age to come, people would not be involved in marriage relationships as we know it. So bakit kaya pinagbawal? Bakit kaya sinabi ni Jesus, wala nang marriage pagdating sa heaven, wala nang pag-aasawa pagdating sa langit? Number 1 reason, people will be like angels in heaven. Isipin niyo po na tayo, na dating demonyo tayo, masamang tao tayo, pero pagdating sa langit, ihalin tulad tayo sa mga angel. Yung mga angel sa langit, napakabuti ng ating Panginoon. At napaka-imposible na yung pagmumukha natin, magmukhang anghel. Amen? At ngayon pa lamang ay ginagawa na ng Diyos sa atin yan. Dati yung katabi mo, hindi naman mukhang anghel. Pero ngayon, tingnan mo, mukhang anghel at tingnan mo sabi mo mukhang anghel ka. No? Hindi lang siya nagdidilang anghel, kundi mukhang anghel. At kapag sinasabi natin ng word, ito po ay may power. Amen? Naniwala ba yung katabi mo na nang sabihin mong mukhang anghel ka? Sabihin mo nga, lalo na yung asawa mo, sabihin mo mukhang anghel ka. Amen. Yan po ang unang dahilan, people will be like angels in heaven. Napakaganda ng pribilehong binibigay ng Diyos. Hindi ka pa ba maglilingkod ng talagang todo-todo, lubos-lubusang paglilingkod at pagmamahal sa Panginoon na ang reward mo in heaven? Makakapunta tayo ng heaven at ang passport natin ay si Jesus. Kaya po, nagtaka itong Pariseo at itong mga Saduceo, ang akala nila, ang buhay dito sa lupa, parang kagaya rin, gagawin mo rin yung buhay mo doon sa langit, iba na po. Kaya nga po, nung tayo ma-born again, ang turo at prayer sa atin na dapat gawin natin, let your kingdom come here on earth as it is in heaven. Yung kaharian ng Diyos na nandoon sa langit, maging kaharian din dito. Dumating din ang kaharian ng Diyos sa atin. Dumating din ang paghahari ng Diyos dapat sa atin. Kasi naka-destina tayo na maging angels at tayo pa rin ang gagamitin para humatol. Amen? Kaya sabi ng verse 30, in resurrection, they are as the angels of God in heaven. This was Jesus' answer in response to a question concerning a woman who had been married multiple times in her life. Amen? Kaya po, pwede kang mag-asawa dito sa lupa ng marami, pero kailangan mamatay muna. Kasi yung pong validity ng marriage dito ay lifetime. Pero pagdating po sa langit, wala na pong marriage. Ang marriage na lang na mangyayari ay para sa Diyos at sa atin. Pero kapag ang mga tao ay hindi sila na born again, hindi sila makakapasok sa langit. Sabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Pwede kang mag-shopping ng iba't ibang reliyon. Pumunta ka sa iba't ibang klaseng reliyon, pero hindi mo pwedeng yakapin ang reliyon sapagkat wala kang dapat ibang yakapin kundi ang Panginoong Jesucristo, ang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit ang pangalang Jesus na sukat ikaligtas ng tao at nagsabing, I am the way, the truth, and the life, and no one can come unto the Father except through me. Amen? Sabi ni Jesus, ako ang daan,
ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So that is born again. Pag sinabi born again, si Jesucristo ay pinag-ahari mo sa buhay mo. Ang kalooban ng Diyos ay nasusunod sa buhay mo. At hindi na ang kalooban mo sapagat si Kristo na nag-ahari sa iyo, ang masusunod na ay ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Sapagat lahat ng gusto ng Diyos sa buhay natin ay wala pong mali, puro tama. Lahat ng gusto ng Diyos sa buhay natin ay puro mabuti. Lahat ng gusto ng Diyos sa buhay natin, kahit mahirap, para sa kabubuti pa rin natin. Amen? At ang gusto ng Diyos sa buhay natin, ma-enjoy natin ang buhay dito. Yung marriage natin, ma-enjoy natin dito. Kaya kung mag-aasawa ka, siguraduhin mo, hindi ito permissive will. Dapat God's will. Amen? Wala na kasi pag-aasawa sa langit. Yung iba akala, meron pang pag-aasawa sa langit. Kaya nirebuke sila, sinaway sila, kinorek sila ni Jesus. Most likely, there will be no marriage in heaven simply because there will be no need for it. Hindi na po kailangan ang pag-aasawa sa langit. Kaya nga yung asawa mo dapat dito, maging kasama mo rin pagdating sa langit. Makasama mo pa rin siya. Magkikita pa rin, pero wala na pong asawahan. Amen? Dahil po, hindi na kailangan. Yan po ang number one reason, magiging kagaya na tayo ng angels in heaven. Amen po? And number two, bakit ang marriage ay hindi pinapayagan? Amen? Sa heaven, why is there no marriage in heaven? Dahil po, hindi lang tayo magiging angels. Pangalawang dahilan, people will be surrounded by multitudes of angels in heaven. Meron ka ng kasama. Amen. Ito po kasing babae na namatay ang asawa, walang kasama eh. Kaya kailangan may makasama ulit. Nung namatay na naman, wala na namang kasama. Kaya kailangan may makasama na naman ulit. Ang tao, longing, no? Sa mga kanyang makakasama. Pero dapat mag-ingat tayo kung sino kasama natin. Kahit po sa church, no? Mag-ingat tayo kung sino kasama natin. Totoo bang nag-born again na ba si brother, si sister? At dapat pati family natin, makasama natin sa church. Kung ikaw ay nagsisimba na hindi mo kasama ang family mo sa church, dapat makasama mo siya. Hindi lang kayo magsama sa bahay, dapat magsama kayo sa pagsamba. At itong pinuntahan mo ay hindi reliyon. Itong pinuntahan mo ay tinuturo dito ang personal na mabuting relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga every time na umaattend ka sa church, parang ikaw yung nare-rebuke. Parang ikaw yung sinasabi ng pastor. At doon tayo nababago ng Diyos. Amen. The more na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, natatransform ang buhay natin. Sapagat yun namang salita ng Diyos ay powerful. Sabi ng Hebrews 4, verse 12. Like a two-edged sword, living and effective, parang mirror siya. Nakikita yung ating kalagayan. We are surrounded. Pagdating sa langit, hindi na po ng mga tao lamang, ng mga mahal natin sa buhay, kundi angels in heaven pa rin. Amen? Kung wala na po siyang kasama, nandoon na naman. Kaya po, yung babae ay asawa siya ng asawa kasi nangangailangan siya ng kasama. Totoo naman po, mahirap naman walang kasama. Kahit sa Genesis pa lang nakita na ng Diyos na si Adan ay malungkot. Kaya gumawa ang Diyos ng paraan para si Adan ay mabigyan ng solusyon yung kanyang kalungkutan. Ang una bang nalulungkot, babae o lalaki? Lalaki unang nalulungkot, ano po? Na walang kasama. Yung babae, minsan, kahit walang kasama. Iba nga dyan, matanda na, no? Ayaw pa mag-asawa, no? Amen?
So nalulungkot lalaki. Tama po. Sabi ng Genesis 2 verse 18, Eve was the solution to the problem by Adam's loneliness. Si Eva ang naging katugunan o solusyon sa pagiging malungkutin o sa kalungkutan ni Adan. Someone who come alongside him as his companion and go through life by his side. Gusto niya may kasama siya. In heaven, however, there will be no loneliness, nor will there be any need for helpers. Wala na pong kalungkutan sa langit. Yung mga taong namatay dahil kay Kristo, wala na pong kalungkutan pagdating sa langit. Amen? Bakit hindi na tayo malulungkot sa langit? We are surrounded by angels. Amen? At doon tayo'y magpupuri eternally. Amen? Kaya po sinasanay tayo dito eh. Pagdating sa langit, sabay-sabay po tayo magpupuri doon. Walang huling darating doon. Kasi dito, nalilate tayo kasi natatraffic tayo eh. At alam ko, yung mga natatraffic, yung yata pinakamalapit ang bahay sa tabi ng church. Yun ang pinaka-heavy traffic, you know? Yung mga katabi lang ng church ang bahay. So, brothers and sisters, pag-pray nyo yung heavy traffic, nawawala na yan, no? Pero dyan sa mga litik, siguro, hindi masyado. Ang pinaka-heavy traffic sa bahay, no? Traffic sa CR, no? Baka traffic di sa higaan. Parang iba na, hello, sister, nasan ka na? On the way na, pababa na. Pero yung nag-aantay sa kanya, nag-aantay sa baba ng church. Yung pala, wala pa, 1 oras na. Nung nagkita sila, ba't sabi mo pababa ka? Pababa pa lang sa kama. Hallelujah. Hindi yun dapat ang mga ugali ng mga tagalangit. No? Nag-repent naman mabuti naman, may mga repentance. So wala nang loneliness. No? No need for helpers. Tulungan mo naman ako. No? Wala na pong hahanapin ka pa na companion. Sabi ng Revelation 7, verse 10, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos. Verse 11, tumayo ang lahat ng anghel, sila'y nagpatira pa at sumamba sa Diyos. Pati mga anghel, kasama nating sasamba sa Diyos. Amen. Kaya, we are surrounded by angels. Dito, marami pa nakapaligid sa atin. Mga kapitbahay mo, marites, no? Misa sa church, may mga marites. Pero doon, angels in heaven ang nakapaligid sa atin. Kaya kung meron man tayong mga pagsubok dito sa buhay, meron naman tayong Diyos na naghahari sa atin, and empower naman tayo ng Lord, binigyan naman tayo ng authority to cast out demons, i-cast out natin yung demonyo. Araw-araw ba kailangan magpalayas ng demonyo? Of course. Bakit? Ano palagay mo? Tumigil na ba demonyo sa buhay mo? Kung araw-araw ka nagpapalayas ng demonyo, kinakasat mo, wina-warfare mo ang demonyo, araw-araw ka rin pinagpapala ng Panginoon. At kapag ikaw ay pinagtagumpay ng Diyos, humingi ka pa rin ulit ng tagumpay. Amen? Sapagat ang tagumpay na binibigay ng Diyos, hindi po ito nauubos. Bukas may tagumpay ka ulit. Susunod na bukas meron ulit. Victory after victory. Kung nakaranas ka ng miracle, hindi naubusan ng Diyos. Merong miracle ulit. Miracle after miracle. Kung nakaranas ka ng deliverance, hindi naubusan ng Diyos. Deliverance after deliverance. Kung ikaw may pananampalataya, hindi rin nauubusan ng Diyos. He is the author and the finisher of our faith. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? So yung mga angels na yan, nilalang ng Diyos yan para sa atin. Hebrews 1 verse 14. Amen? So we are surrounded. Kaya hindi ka na malulungkot. Yung pag-aasawa lang naman kasi,
Ginawa ng Diyos yan na solusyon dahil nalulungkot yung tao. Gustong may kasama. Lahat naman po tayo gusto natin may kasama eh. Kaya tayo papunta sa pag-aasawa. Yung mga mag-aasawa pa lang, excited yan. No? Yung mga may asawa na, i-maintain mo lang na maging excited kayo. No? At pagdating kasi sa langit, wala na. Yung iba hindi na makapag-antay. Didivorce na yung asawa, no? Meron namang pagdating sa langit, wala ka ng asawa eh. Kaya lang, hindi niya na nagugustuhan kasi yung buhay niya. Sabi ng verse 11, tumayo ang lahat ng anghel, sila'y nagpatirapa at sumamba sa Diyos. Isipin niyo po yung worship, hanggang doon pa rin sa langit. Pagdating kaya sa langit, excited ka ba mag-worship? Kung dito hindi ka excited, I don't know. No? Hindi ko maintindihan. I can't understand na magiging excited ka pagdating sa langit. Kaya dapat dito, practicein mo na excited ka sa pagsamba. Kasi kaya ikaw, galing ng bahay, naglalakad ka, excited ka sa pagsamba. Kaya ka pumupunta sa church. Napakaganda ng mga mensahe sa mga awitin sa pagsamba. Hindi ka iiwan ng Diyos hanggat ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Hanggat nalalaman ng Diyos ang puso mo sa Kanya ka nagtitiwala kahit lalugmok ka na ng problema. Nandyan pa rin siya. Maliban na lang, meron ka ng ibang inaasahan. Doon mo na mararanasan na ang Diyos ay hindi na sasama sa iyo. At sasabihin ng Diyos, meron ka ng ibang inaasahan, hindi na ako. Samantalang ang sabi ng Bible, trust in the Lord with all your heart. And do not lean in your own understanding, but in all your ways acknowledge Him, and He will direct your paths. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi 50%, kundi 100%. Walang reservation. Buong pagtitiwala sa ating Panginoon. Ikaw ba naniniwala na balang araw, ikaw ay surrounded by angels? At dito pa lang may nagbabantay na angel sa iyo. May mga angel dito. Sa panahon ni Daniel, may mga angel. Nung si Daniel ay nandun sa kulungan ng mga leon, ano ginawa ng angel? Sa panahon ni Balaam, may angel. Dapat patay na si Balaam. Merong angel. Last Sunday, amen ba? We are surrounded by angels. Nakikita ng angel ang buhay natin, tinutulungan tayo. Sabi ng verse 16, Revelations chapter 7, hindi na sila magugutom o mauuhaw man, hindi na rin sila mabibilad sa araw. Verse 17, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal na tubig na nagbibigay buhay at papahiran ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. May gagawin pa pala ang Diyos. Dito, nagpapahid ng luha mo, asawa mo, no? O kaya magulang mo, o kaya wala nagpapahid, ikaw na lang nagpapahid ng luha mo, iyak ka na lang ng iyak. Amen? Pero tingnan mo, pagdating sa langit, may Diyos pa rin na magpapahid ng luha mo. Amen? Bakit iiyak pa sa langit? Bakit ba may pagluha pa sa langit? Alam nyo po, meron tayo tinatawag na tears of joy. Naiiyak ka dahil sa kagalakan. Naiiyak ka, kahit dito naiiyak ka sa pagsamba. Ewan ko lang, yung mga sumasamba ay hindi ka pa nakaranas ng pag-iyak. Kailangan experience mo rin yan. I-desire mo rin na kapag sumasamba ka ay nakakaranas ka. Nakakaramdam ka. At napapaiyak yung damdamin mo sa kabutihan ng Panginoon na ginagawa sa iyo. Amen? Kailangan na experience mo ang presence of God sa iyong pagsamba. Dito pa lang sa lupa, dapat ma-enjoy mo na.
yung pagsamba. Amen? Kaya yung mga angel kasama natin. Kaya huwag ka na maghahanap pa. Kaya pala ayaw na ni Jesus magkaroon pa ng pag-aasawa sa langit. Kasi ang pag-aasawa, para may kasama ka dito habang buhay. Amen? And number 3, reason. Bakit wala ng marriage? People will no longer need to populate heaven. Ang mga tao ay hindi na kinakailangan dagdagan pa yung mga tao doon, hindi kagaya dito sa lupa. Kaya nag-aasawang tao dito sa lupa, di ba, para magkaroon ng family. Nung dati, 2 lang kayo, ngayon, tatlo na kayo, bukas, 4 na kayo, sumunod na bukas, 5 na kayo kasi 3 na anak mo. Sumunod na bukas, naging 6 na kayo. Sumunod na bukas, naging 7 na kayo. Sumunod na bukas, naging 8 na kayo. Sumunod na bukas, sabi ng mga anak mo, tama na, no? Hallelujah. So people will no longer need to populate heaven. Hindi na po kailangan. In Matthew 22 verse 29, you are an error, not knowing the scriptures nor the power of God. Sabi kasi ng mga Pariseo, bakit hindi na sino ba ang asawa nila doon? Sino ba tunay na asawa nung babae sa 7? Wala na pong tunay na asawa kasi wala nang pag-aasawahan. Hindi na kailangan magkaroon pa ng dagdag na tao doon. Amen? God created marriage as a means of procreation and the filling of the earth with human beings. Gusto ng Diyos, kaya meron marriage dito sa lupa para mapuno. Yun ang sabi naman nila kay Eva at Adan. Replenish the earth. Multiply. Humayo kayo at magpakarami. Pero pagdating sa langit, hindi na po kailangan ng malagdagan pa yung population doon. Si Lord na ang bahala doon. Heaven, however, will not be populated by procreation. There is no purpose for marriage in heaven, since there is no procreation or loneliness. Hindi ka na malulungkot, kapatid. Kaya kung alam mo na mapupunta ka ng langit, excited ka na. Dito pa lang, yung kalungkutan na dumarating sa iyo, na-overcome mo. Amen? So, meron 3 dahilan, bakit po walang marriage pagdating sa langit. Una, makakasama natin ng angels. Pangalawa, we are surrounded by angels. Pangatlo, wala ng population. Sa langit, hindi na kailangan ng population. Kaya hindi na magkakaroon ng pag-aasawahan pagdating po sa langit. At kailangan matiyak natin na tayo ay pupunta ng langit. Hindi lahat ng born again pwedeng makapunta ng langit. Kasi yung iba hindi na nakatagal sa pagtitiis, pagtsatsaga, pagpipigil, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung iba bumigay na. Pero kapatid, sabi mo sa katabi mo, huwag kang bibigay, no matter what. Amen. Libre po ang pagpunta ng langit. Pagpunta mo ng ibang bansa, may bayad, eroplano. Pero pagpunta ng langit, libre. Pagpunta mo ng ibang bansa, pwedeng magkaroon ng gera, pero pagpunta mo ng langit, payapa. Wala nang bombahan ng Hamas at saka Israel. Amen, wala ka ng takot. Naubos na yung mga langis, naubos na yung prime commodities dito sa lupa, pero sa langit, wala po. Before I close, sa Luke 20, verse 34 to 38, sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at babae ay nag-aasawa. Dito po yon sa lupa. Ngunit, ang mga lalaki at babaeng karapat dapat na mapasama sa muling pagkabuhay ay hindi na mag-aasawa. Dapat mapasama tayo sa muling pagkabuhay. Ang mga patay ay muling bubuhayin. Ang mga namatay kay Kristo ay muling bubuhayin. Amen. At ang mga wala din kay Kristo ay muling bubuhayin, pero hindi sila pareho ng destinasyon. Kapag meron tayong mahal sa buhay, kaibigan, na hindi sila born again, pag namatay sila, namatay din tayo, sabay tayo bubuhayin,
pero hindi tayo pareho ng kalagayan. Pero kung tayo ay parehong born again, pinaghaharian ni Kristo, tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi tayo itataboy ng Diyos at hindi niya sasabihin, hindi ko kayo nakikilala kahit nagpalayas kayo ng demonyo nagpagaling na may sakit at nangaral. Hindi sasabihin ng Diyos yan kung sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Amen? Dapat tayo din ay lumalago sa ating pagkakilala sa Diyos, pagsunod sa Diyos, at paglilingkod sa Diyos, hindi lumalabong paglilingkod. Amen? Kaya nga sabing gano'n, mapapasama sa muling pagkabuhay. Amen? Dapat mapasama yung mga tao. In verse 36, hindi na rin sila mamamatay sapagat matutulad sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos sapagat sila'y napabilang sa mga muling binuhay. Si Moises ang nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Kaya nga po, ngayon pupunta yung mga tao sa sementeryo. Marahil tayo, meron din tayong mga mahal sa buhay na nasa sementeryo. At yung ibang mga tao, pag pumunta pa sa sementeryo, ay inaayos nila at nilalagyan ng bulaklak, nilalagyan ng kandila, at sinasabi, kumusta ka na dyan? Kumusta nila yung ano? Yung iba naman, kaya nila tinitirikan ng kandila, kasi alam nila, nung nabubuhay pa yon, ang daming kasalanan. At inaasahan nila na pwede pang iligtas ng Diyos dahil nasa purgatorio daw. Ang purgatorio ay demonic teaching. Amen? At ang purgatorio, nasaan ba yan? Ang purgatorio, nasaan ba yan? Nandirito yan. No? Nandirito yan sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos, sa mga taong hindi pa nabuborn again na buhay. Sila ay nasa purgatorio. Ibig sabihin kasi ng purgatory, may pag-asa pa. Pero kapag namatay na ang tao, at siya'y namatay na makasalanan, at ang gusto mo, siya ay mapunta ng langit, kaya ka magtitirik ng kandila, nagkakamali ka. Ang patay ay wala na siyang nararamdaman, wala na siyang naririnig, at hindi na rin siya pwedeng magsalita. Kaya, pagsasabihin ng tao, naku, natatakot ako, tatago ko yung mga kutsilyo, kasi baka dalawin ako ng biyanan ko, kaaway ko yun eh. Ngayon, para hindi ako dalawin, lulutuan ko siya ng mga paborito niyang pagkain. Kaya dadalhin pa doon sa sementeryo mga paboritong pagkain. Wala na po yun. Nung buhay pa ang tao, pwede mo pang ipadama ang pagmamahal mo. Pero kapag siya ay patay na, hindi na mararamdaman ang ginagawa mo. Pero hindi ko sinasabing masama yung maglagay ka ng bulaklak. Hindi ko sinasabing masama yung alalahanin mo siya, yung mabuting kasama mo pa siya. Nung pagsasama ninyo, hindi ko sinasabing masama yon. Ang sinasabi ko lang, pag kinakausap mo yung patay ay masama. Ang daming kumausap sa patay. Hindi ba nila naintindihan? Wala naman sumagot eh. Hindi naman sila sinagot. Ang daming mga kumakausap sa patay. At ang sumasagot, kung meron mang sasagot, mga demonic spirit. Ngayon, maglilitawan yun. Magtatrabaho ang mga demon spirit, mga evil spirit. Ididisip nila ang mga tao at paniniwalain nila ang tao na ang kaluluwa ngayon ay naglalakbay. Kung saan man naroon ang kaluluwa ng taong namatay, nandun pa rin siya. At kung saan siya nilibing, kahit na i-cremate siya, doon siya muling bubuhayin. Kaya lang, hindi lahat na muling binuhay. Totoo ang muling pagkabuhay. Pero hindi lahat ng muling binuhay mapupunta ng langit. Iba-iba po tayo ng ginagawa dito sa lupa. Yung iba, hindi naman naglilingkod sa Diyos. Yung iba, hindi naman sumasamba sa Diyos. Iba naman ang sinasamba. Ang Diyos nila, ang pera. Ang Diyos nila ay hindi naman naglalakad. Ang Diyos nila ay hindi naman gumagalaw. Ang Diyos nila ay hindi naman buhay.
ang Diyos natin ay buhay. Amen? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob ay Diyos ng mga buhay. Kaya tayo muling bubuhayin. At hindi natin matatakasan yung pong kamatayan. Parang kagaya yan ng hangin na hindi mo pwedeng pigilan. Darating at darating yan. Ang tanong, handa ka ba? Huwag yung last minute na lang. Ang tawag dyan ay NDE. Meron ba kayo, alam nyo ba ibig sabihin ng NDE? Kung alam nyo SDE, dapat alam nyo rin NDE. Sa kasal, ginagamit yung SDE. Same day edit. Sa mga tao naman na nabubuhay, merong NDE. Near-death experiences, no? Yung malapit lang mamatay. Pwede pa naman yun, mapatawad. Pero sino ba ang tagapagpatawad ng kasalanan? Sino ba? Kung dapat kilalanin mo kung sino ang magpapatawad. Pero tayo po, sama napunta ang tao nung siya'y namatay at alam mo, masama siya, wala ka pa rin karapatan para sabihin na impyerno siya. Hindi mo na problema yon. Mind your own business. Tayo mga born again, mag-ingat tayo. Para hindi tayo maging judgmental. Ay, yung kapitbahay ko, nagpakamatay, ay na-impyerno yan. So, kung ikaw ay mature na born again, ang iisipin mo, nagpakamatay siya, hindi ko na business, hindi ko na trabaho para sabihin na impyerno siya. Mag-mature tayo, mga born again. Kahit ba alam mo, masama siya, na tao at namatay siya. Huwag mo sabihin na impyerno. Hindi mo na yon trabaho. Hindi mo na kailangan pagpaguran. Amen ba? At tingnan mo, si Pablo, ganito dapat tayo. In Philippians 3, verse 10, sabi ni Pablo, gusto niyang maranasan yung pong muling pagkabuhay. Amen. Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection. Yun dapat tayo. Lubusan nating makilala ang Diyos at maranasan din ang kanyang muling pagkabuhay. So yung muling pagkabuhay ni Jesucristo, pangarap ni Pablo na maranasan din niya at lubusan pa niyang makilala ang Diyos. Eh yung iba mga hindi mo pa masyadong nakikilala ang Diyos. Huwag ka tumigil sa pagiging born again. Huwag ka tumigil sa paglilingkod. Si Pablo ang sabi niya, gusto niyang lubusan pang makilala ang Diyos. At gusto niya pang maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. At hindi lang yon, gusto niya rin yung paghihirap ni Kristo ay kanya ring ma-share. Amen? Makapag-share din siya sa paghihirap ni Kristo. Yung mga sakripisyo. At hindi lang yon, maging kagaya sa kanyang kamatayan. At sabi ng verse 11, tingnan natin ang verse 11, in order that I may attain to the resurrection, from the dead. That I may attain to the resurrection from the dead. Para maranasan din niya yung pong muling pagkabuhay. Amen? Kasi yung muling pagkabuhay ni Jesucristo, ano nangyari? Marami pong mga pagpapala. Amen? Yung muling pagkabuhay ni Jesucristo, tayo na born again. Tayo na patawad sa ating mga kasalanan. Tayo na bago ang ating buhay. Tayo na alis sa kahirapan. Wala nang pagdurusa, wala nang paghihirap. Amen? Nang siya'y bumaba dito sa lupa, at nang siya'y namatay, ang sabing ganoon, para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Life which is abundant. At hindi kalooban ng Diyos na mahirap ka at walang pera. Poverty is not from God. Amen? Kung tayo ay na born again, kasama na pagpapalain tayo ng Panginoon. Kaya po, yung langit nag-aantay sa atin. At tayo ay nagpe-prepare para sa langit. Na tayo man
makaranas tayo ng muling pagkabuhay na nangyari kay Jesucristo, pero dapat lubusan natin makilala ang Diyos. Amen? At kailangan maranasan natin yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga si Pablo, nangangaral si Pablo ng muling pagkabuhay, nililitis siya. Hinuhuli siya. At gusto pa siyang patayin. Pero tingnan nyo po, may power po yung resurrection of Jesus Christ. Meron yung kapangyarihan sa buhay natin. Nawala yung sumpa. Nawala yung kasalanan. Nawala yung lumang buhay natin. Nawala yung kahirapan. Nawala yung takot. Amen po. Nawala yung pong bandage sa atin. Naputol ang mga sumpa. Para naman kapag tayo ay magkakaroon ng pamilya, wala nang mailalagay na sumpa na galing sa atin. Kaya kailangan sa atin naputol na yung sumpa. That is the power of the resurrection.